Blessed morning, everyone. Ang devotion po natin for today is from the book of Jeremiah 21. Bago po natin simulan, let us end this in prayer. Father God, King Jesus, and precious Holy Spirit, we acknowledge your mighty presence. We want, Lord God, your agenda, Lord God, today. And Lord, thank you, Lord God, for giving us, Lord God, the fear of the Lord. And Lord Jesus, that all of us, Lord God, are willing, Lord God, to do, Lord God, your will, Panginoon. For we believe, Lord God, those who are born of God does not sin, Lord God. In Jesus Christ's mighty name, we declare, Lord God, the kingdom, Lord God, lifestyle, Lord God. And Lord Jesus, na hindi po kami manahan, Lord God, sa nakikita ng mata o naririnig namin, Lord God, sa mga carnal ways namin. Tulungan mo po kami, Lord Jesus, so that we walk, Lord God, by our faith, Lord God, and not by our sight. In Jesus Christ's mighty name. Lord, salamat po, Panginoon, for releasing wisdom, knowledge, and understanding, Lord, sa bawat isa sa amin. In Jesus' name. Dito po sa Jeremiah 21, pero bago natin baybayin ito, yung ano po, previous chapter po nito, which is, ang nangyayari po dito kay Jeremiah, is nagko-complain na siya sa Panginoon kasi lahat ng mga sinasabi niya ng mga babala o warnings dun sa mga tao dito sa Jerusalem, pinagtatawanan lang siya. Kumbaga, maraming sinasabi na di maganda sa kanya. Kaya dito parang napapagod si Jeremiah na i-direct sa kanila yung mga sinasabi ng Panginoon. Tapos dito naman po sa Jeremiah 21, yung daw po, yung priest dito, humihingi sila ng tulong kay Jeremiah, na i-inquire nga kay Lord na kung paano sila tutulungan. Kumbaga, humihingi ng tulong yung Jerusalem para iligtas sila ng Panginoon. Tapos yung sabi nga po dito sa 3, then Jeremiah said to them, thus you shall say to Zedekiah, thus says the Lord God of Israel, behold, I will turn back the weapons of war that are in your hands, with which you fight against the king of Babylon and Chaldeans, who besiege you outside the walls, and I will assemble them in the midst of the city. I myself will fight against you with the outstretched hands and with the strong arm, even in the anger and the fury and great wrath. Dito po, sinasabi nga po ni Lord sa kanila sa pamamagitan ni Jeremiah. Kumbaga ito yung release ng Panginoon kay Jeremiah, na yung daw nila, yung mga weapon nila parang mawawalan ng bisa o mawawalan ng halaga, kasi nga sasakupin sila mismo ng Panginoon. Kumbaga in-emphasize dito yung fury and the great wrath. Kumbaga wrath of God. Kasi nga yung mga previous nga ng Jeremiah at sa mga susunod pang chapter nito, ang nangyayari po kasi sa kanila is cycle, paulit-ulit sa pagkakasala, na kahit na binalaan na sila ng Panginoon, magbabago lang saglit, tapos babalik na naman sila, sasamba na naman sila sa Diyos-Diyosan. Kumbaga si God, sobrang merciful siya, pero hindi, kumbaga, hindi niya mapapalampas yung paulit-ulit na ginagawa ng mga tao dito sa Jerusalem, yung paulit-ulit na pagkakasala, paglapastangan sa pangalan ng Panginoon. Kasi si God, man of war po siya. Kumbaga, gusto niya na ma-stop yung pagkakasala ng mga tao dito, at paparusahan po talaga sila at papatayin. Yun yung minention po dito. Then sabi naman po dito sa 8, now you shall say to these people, thus says the Lord, behold, I set before you in the way of life and the way of death. Pinapapili sila kung ano bang gusto nila, life ba
or death. Kasi nga kung pipiliin nilang yung buhay, lalakad sila doon sa sa life na sinasabi ng Panginoon, which is the righteousness of God. Kumbaga, tatalikuran talaga nila yung mga kasalanan. Tapos susunod sila sa gusto ng Panginoon. Pero kung hindi, kumbaga kabaliktaran, ito sinasabi ng Panginoon, pero kabaliktaran yung ginagawa nila, ang mapupuntahan po talaga nila is kamatayan. Yung ganun po. Tapos sabi niya dito, sa 10, for I have set my face against the city for adversity and not for good, says the Lord. It shall be given into the hands of the king of Babylon. He shall burn it with fire. Tapos sabi niya po dito sa 11, and concerning the house of the king of Judah, say, hear the word of the Lord, O house of David, thus says the Lord, execute judgment in the morning, and deliver him who is plundered out of the hands of oppressor, lest my fury go forth like fire, and burn so that no one can quench it, because of evil of your doings. Behold, I am against you, O inhabitants of the valley, and rock of the plains, says the Lord, who say, who shall come down against us, or who shall enter our dwellings? But I will punish you according to the fruit of your doings, says the Lord. I will kindle a fire in its forest, and it shall devour all things around it. Kumbaga, iba-iba yung na-mention din dito na kamatayan. Sabi niya dito sa 6, I will strike the inhabitants of this city, both men and beasts. They shall die of a great pestilence. Meron din kumbaga sa mamamatay sa war, mamamatay doon sa sickness, iba-ibang na mention dito na kumbaga kaparusahan na ibibigay sa kanila ng Panginoon. Kaya nakita ko dito na ang learning ko po dito, kumbaga kung babasahin mo parang mga mananayo yung paliligo mo kasi grabe yung yung mga words na binitawan ng Panginoon. Kumbaga parang nakakatakot na parang gusto mo na lang magtago. Kumbaga na parang hindi ka makita. Kaya lang nga sa mga sa generation nga po natin ngayon, kahit na mga Christian na nga po, parang umuulit-ulit lang sila, bumabalik-balik din sa sa pagkakasala. Na sinabi naman po yan ng Panginoon sa John, those who are born of God does not sin. Hindi talagang i-deny talaga natin yung kasalanan. Kumbaga, talikuran po talaga natin yun. Layuan talaga natin yun. Na ang i-desire talaga ng puso natin is lumakad doon sa righteousness ng Panginoon. Kasi not by our might nor by power, but by the strength of God. Siya naman po yung magbibigay sa atin ng power, ng ability na kumbaga para mag-walk tayo doon sa righteousness na hindi sa pansarili lang natin nakakayahan, kundi sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo na sumasa atin, as long as we decide na humakbang po talaga at sumunod doon sa salita ng Panginoon. Kaya dito po is kailangan po sa paglakad po natin na bilang isang bilang isang Kristiyano, magiging aral po ito sa atin. Yung mga sinauna pa na mga binabasa natin sa Old Testament, sa New Testament. Kumbaga, sa lahat ng ginagawa nila, sa mga binabasa natin, meron tayong bagong learning. Kailangan sa pa lang po, nabasa pa lang po natin yung yung mga nangyari before, kailangan maging aral na po yun sa atin, na hindi na tayo maging din katulad nila na sumacycle, umuulit-ulit lang sa pagkakasala.
Kaya kung gusto natin na lagi tayong kumbaga malapit sa Panginoon, kung gusto natin na lagi natin talaga siyang kasama at maramdaman talaga yung presensya niya, kailangan po is lumakad po talaga tayo doon sa righteousness, sa nais ng Panginoon. Yun nga, ang na ano ko lang naman dito is kailangan ma-adapt natin or ma-absorb or ma-receive natin yung nature and culture ni Lord Jesus Christ. So, ano yung ginawa niya dito, no, nabuhay siya dito sa mundo, ayun din talaga din yung ano natin, yung i-practice natin. Katulad nga po nung last week, yun yung yung revelation sa akin ni God, yung nag-devotion ako. Ang na-devotion ko nung time na yun is nasa Matthew 6. Yung sinasabi niya sa akin doon sa na yun, sa after kong basahin yun, nagsusulat kasi ako sa devotion. Yung sinasabi niya, kailangan daw na ang focus talaga po natin is ma-build yung kingdom niya dito sa earth. Kumbaga, ano ba yung ginagawa? Ano bang lifestyle sa heaven? Diba doon nagpe-pray, doon nagbabasa ng salita ng Panginoon, doon gumagawa ng kabutihan, doon masaya lang, kumbaga fruitful yung mga yung ginagawa nila, at saka yung mga lahat ng ginawa nilakaran ni Lord Jesus dito, 'di ba? Nagpagaling siya, um, siya yung nag-guide ng mga tao, siya, kumbaga nakita yung mga miracles yung nung time na yon, nung time ni Lord Jesus. Kailangan maging ganun din po tayo. Huwag tayong maging physical or maging carnal na kung ano lang yung nakikita ng mata natin, ayun lang yung pinapaniwalaan natin. Kailangan mag-move tayo doon sa faith na na meron tayo, kasi once nga lagi nating baga ginagawa natin yung pinapagawa sa atin ng Panginoon, kasi pinakagusto lang naman ni God is to usher people doon sa kingdom niya. Kumbaga mag-share tayo ng word of God. Then tapos lagi natin pag-pray yung mga tao sa paligid natin, yung bansa natin, o yung kumbaga saang area o saang part ng mundo ba ang kailangan ng prayer. Kailangan natin yun, gawin po natin yun. Yun po, dun tayo mag-focus kung kailangan ng prayer ng Israel. Talagang pagtuunan talaga natin ng yun, ng pansin yun. Kailangan nandun tayo sa track kung ano gusto ni God sa bawat isa sa atin. Tapos, siya na yung bahala doon sa lahat ng needs o lahat ng desire ng puso natin about dito sa mundo, all about yung mga kayamanan ng mundo ito. Hindi mo siya kailangan paghirapan, hindi yung mga needs, yung mga desire mo, hindi mo siya kailangan na doon ka matuon, doon ka mag-focus. Kasi siya kusa na lang siyang darating. Kumbaga, focus ka doon sa pinapagawa ng King natin. Yung focus tayo doon sa assignment natin dito sa earth, which is ma-advance yung kingdom dito sa sa earth. Then si God naman yung bahala sa iyo. Kumbaga sa buhay mo dito sa mundo, kung ano yung mga kailangan mo, needs mo, smoothly marireceive mo lahat ng yun. Hindi mo kailangan paghirapan. Kailangan matuon yung isip mo o yung puso mo doon lang sa pinapagawa niya. Then siya na bahala sa lahat-lahat ng mga desire mo, ng mga needs mo. Magpa-follow na lang lahat ng yun. Diba? Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and the other things shall be added unto you. Yun. Ayun po yung revelation sa akin. Kaya nga po, magkaroon po talaga tayo ng fear of the Lord, na wag na tayong manahan doon sa dati nating pagkatao, yung part ng old self natin, yung laging pansarili lang yung iniisip natin. Kailangan tingnan mo ang lahat ng mga tao sa paligid mo kung paano sila tingnan ni God. Hindi sa pamamagitan ng mata na meron ka, kundi gamitin mo yung mata ni Lord Jesus, na kahit gaano pa kasama yung taong yan, ganito yung ginagawa niya, ang tingin pa rin sa kanila ni Lord Jesus is pa rin,
love love pa rin. Kumbaga, si si God, willing naman po talaga siyang magpatawad. Na grabe yung grace niya. Sabi, how wide, how long, how high, how deep, Lord, ang precious love ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Because of His great love, He covers the multitude of sin. Nung dumating na yun, si Lord Jesus, 'di ba? Kailangan lang um wag lang po tayo talaga na lagi nating iisipin na laging after tayo doon sa grace, gagawin ko yung bagay na to kahit alam mo masama, kasi iniisip mo lagi andyan yung grace ni God. Pero hanggang kailan yung grace niya? Yeah po. Paano pag for example na maabutan ka na, nandoon ka na sa area na yun nga, kumbaga yung lakad mo spiritually, imbis na pataas, nagle-level up ka, baliktad. Kumbaga, yun nga, nahihirapan kasi nga, lagi nating ina-acknowledge natin yung sarili natin, laging nakatuon tayo sa mga pansarili nating kailangan po is pag-pray po talaga natin na magkaroon tayo ng spiritual maturity. Lumago talaga tayo sa pagkilala sa Kanya at ma-bullseye talaga natin yung pinaka-call na meron ang bawat isa po sa atin. Yan, kailangan magkaroon po rin po talaga tayo ng fear of the Lord, na layuan talaga yung kasalanan. Yun lang po, share ko dito sa Jeremiah 21. Maraming pong salamat sa pakikinig. Sige po, i-close po natin ito in prayer. Lord, salamat po, Lord God, for your guidance, Lord God. Release to us, Lord God, the spirit of the fear of the Lord. At salamat, Lord Jesus, O God, for your divine, Lord God, counsel. We thank you, Lord God, for the divine, Lord God, cloud, Lord God, of your glory, Lord God, sa bawat isa sa amin, Panginoon. At salamat, Lord Jesus, O God, na masusumpungan ka po namin. At tulungan mo po kami, Lord Jesus, O God, na talikuran ang lahat ng kasalanan. At Lord Jesus, O God, ma-absorb namin o magawa namin, Lord God, yung lahat, Lord Jesus, ng sinasabi mo, Lord God, patungkol, Lord Jesus, O God, sa kingdom mo, Panginoon. Allow us to fix our eyes, Lord God, in your kingdom, O God. Allow us, Lord Jesus, O God, to do what is noble, what is righteous, what is holy, what is commendable, Lord God, in your sight, O God. Allow us, Lord Jesus, O God, to penetrate, Lord Jesus, O God, your, Lord God, presence, Lord God, your power, Lord God, na Lord, ikaw po ang siyang makita, Lord God, sa bawat isa sa amin. Yung kapangyarihan mo, Lord God, yung apoy na lumalagablab sa puso namin, Lord God, upang magtagumpay, Lord God, na mapangyari, Lord Jesus, yung kalooban mo, Lord God, to advance, Lord God, your kingdom, Lord God, here on earth, Lord Jesus, O God, for the kingdom of God is at hand, Lord God. Salamat for your graciousness in Jesus' name. Amen and amen, Lord God. Thank you so much, Lord God. In Jesus' name I pray. Amen.